Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. For our third and final reading for the day, for our first and second and third reading, makikita na po natin kung ano po ang third reading of the day. Sana po napanood nyo na po yung ating first and second reading of the day bago po kayo pumunta dito sa third reading of the day. So, tingnan po natin ang ating baraha. Pili po tayo ng 10. Pasensya na po, nasa salas ako kasi nandito ang internet na malakas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa reading of the day, third reading of the day today. Okay. Tingnan po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ano po kaya ang makikita natin sa third and final reading of the day today? Lack of resources and very unstable. Hindi lang po siya financially may problema, but his own feelings ay talagang unstable, no? Unstable po ang pakiramdam niya sa lahat ng bagay ngayon. Iba din po ang tingin niya sa mga bagay-bagay ngayon. Grabe po ngayon, no? Parang wala po siyang judgment or wala po siyang opinion na parang tama, no? Parang lahat po tawilis yung opinion niya. Parang sa lahat po ngayon, very, very unstable po yung pakiramdam talaga nitong taong to. Ayan, no? Hirap din po siya sa pagbabago. As a matter of fact, hirap po siya sa nakikita ko po sa kanya. Hirap po siya sa mga nangyayaring pagbabago o sa pagbalanse rin ng mga desisyong nagawa niya. And as a matter of fact, hindi niya po alam bakit daw niya nagawa ito. No? Ayan, no? Sa totoo lang po, sa nakikita ko sa kanya, very, very unstable talaga, no? Hindi niya rin po alam kung siya din po mismo nahihirapan po, no? Hindi niya po maano kung ano raw po ang pakiramdam niya sa totoo lang. Kaya po medyo hirap na hirap po siya sa kanyang pakiramdam sa ngayon. So nakikita ko din po sa kanya dito ay may kahinaan din po ang taong ito, no? Kung akala mo po napakatigas ng mukha nito, pero you know deep inside ang taong pong ito ay very, very tahimik sa panlabas na anyo. I mean, akala mo po dead ma siya, akala mo po walang pakialam, pero sad to say po, malungkot din po siya at minamanipulate niya rin po somehow
yung kanyang pakiramdam. There's sudden awareness, choosing happiness. Sa totoo lang po, gusto niya pong piliin yung maging masaya. Pero nagkaroon po siya ng sudden awareness na mali po lahat ng naging desisyon niya sa buhay. And as a matter of fact, poor judgment, parang pakiramdam niya mali po ang pagtingin niya sa lahat ng bagay-bagay na nag-lead sa kanya sa frustration and weakness niya ngayon. And there's hatred here, no? Galit po siya sa sarili niya. As a matter of fact, akala mo lang po ay masaya siya, paliwala lahat sa kanya. But hindi po no? Nakakakita po ako dito ng may malungkot po talaga yung pakiramdam ng taong ito. May galit siya sa sarili niya, may coldness. Sorry po. Sorry po. May coldness and hindi po maganda yung minsan mga payo sa kanya ng ibang tao. Kaya po siya parang nadala rin po siya sa impluwensya ng ibang tao. Nadala rin po siya na akala niya po okay, pero hindi pala, no? Nagkamali pala siya at dahil doon nagkaroon siya ng coldness sa mga tao po sa paligid niya. Feeling niya po, sorry po, wait lang po, sorry po. Ang feeling niya po ay yung iba hindi naman talaga concerned sa sitwasyon nyo o naging sitwasyon nyo. Kung hindi po, parang iniintriga lang po kayo pareho. At yan po yung isa sa masakit na katotohanan na parang ang pakiramdam niya is naging biktima rin kayong dalawa sa mga maling taong nakapaligid sa inyong dalawa. As a matter of fact, naging dishonest po siya sa iyo because of unfair judgment. No, nahusgahan ka rin po niya ng mali at ang pakiramdam niya po ay ikaw daw yung mali. Nagkasakitan po kayo o nakasakit kayo sa damdamin ng isa't isa, pero mas nasaktan ka po, no? Siya rin naman po nasaktan, pero parang ang kapal, parang kasi po, parang kung titingnan mo, na galit ka, di ba? Parang sasabi mo, ang kapal naman ng mukha niyang masaktan, Lady E, samantalang siya po ang nanloko sa akin. Yes, totoo naman po yan, pero meron po ako nakikita dito na somehow ay nagkamali din po talaga siya, no? Talagang nagkamali siya sa iyo big time talaga, no? At kaya nangyayari sa kanya ngayon, naiisip niya lahat yung mga bagay-bagay niya. Kaya siya, even his own feelings, very, very unstable po. Financially, unstable siya. Emotionally, unstable siya. Mentally, naiisip kanya, hindi niya alam bakit unstable siya. Physically, lagi po siya may nararamdaman. Why? Nagmamanifest po yung stress sa kanya, to be honest with you. There is this recovery and charity, no? Parang sa nakikita ko po dito is somehow ay mayroon po akong nakikita na nakaka-recover po ikaw unti-unti, may improvement po sa buhay mo, pero siya po patuloy po na ganito ang pakiramdam niya. And for the next few weeks and next few months, hindi ko po nakikitang mag-i-improve yung sarili niya. Ang worst po dito nakikita ko is somehow mas gagaling lang po siyang mag-pretend. Disconnected po kayo sa isa't isa, wala kayong communication, but I can feel that he is talking to you sa isipan niya po, and somehow I can sense na nakukuha mo po yung energy. That's why most of the time masakit ang ulo mo or naiisip mo, bakit ganito yung pakiramdam ko? Parang nasasad din po ako sa barahan na to, no? Sayang kasi very, very stable ang relationship nyo,
pero sinayang niya po just like that. Nagbago po siya, oh. Hindi naman po siya dating ganyan, maayos po siya, pero somehow po ay hindi po ako nakakakita dito ng masaya siya talaga. Very, very sad ang aura niya. Kung makikita mo po talaga to, para po itong para po itong tumanda, naging haggard, and somehow parang anong nangyari nung time na nasa akin siya. Hindi naman sa nagyayabang ka po, no? Talaga sa totoo lang tayo. Nung time na nasa iyo siya, napakaayos niya, binihisa mo to, ang forms nito, pero ngayon po mukha na tong tatay or whatsoever, or parang mukha na tong sobrang haggard. Even his feelings, ayun sinasabi ko sa'yo, very unstable po, oh. Lack of commitment, wala rin po siyang solid na commitment hanggang ngayon, wala po, no? Pinapaalam niya lang po talaga na wala pa rin naman siyang solid na commitment sa ngayon. There's mental disease. Nakakakita po ako dito somehow na para po siyang isip ng isip, para po siyang mababaliw kakaisip na bakit po nagkaganito, no? Lahat po sa kanya ngayon parang mali. Parang ang stable lang po sa kanya is yung pagpe-pretend niya, but the rest po, I tell you, lahat po is parang palpak sa buhay niya sa ngayon. Yan, no? There's hope and faith na one day maaayos daw po kayo or maaayos siya. But ang gusto ko lang pong sabihin is pag-isipan mo po muna or pahirapan mo po ito for those of you para hindi na po maulit ito. Why? Kasi pakiramdam niya po palagi ka lang nandyan, kaya hindi po siya napapanik, no? Parang hindi naman po ikaw nawawala sa isip niya, pero parang feeling niya po anytime na gustuhin niyang bumalik sa'yo is nandyan ka lang po. Kaya sana mabago po yung ganong thinking niya. Insecure pa rin po sa isip siya, Binitang Palaka. Why? Because naiisip mo niya po at nararamdaman po niya na mahal ka pa rin po ng person niya. Person niya at person mo, iisa lang naman yun, no? And even their relationship po, very unstable. Hindi mo po alam kung hanggang kailan na lang sila, o kahit po si Binitang Palaka, nararamdaman niya na very unstable ang feelings at ang relasyon nila. Oh my God, ayan, o. There's fear of suffering, disaster. Ina-avoid lang po niya ang disaster, or naiiwasan niya pa rin po ngayon yung mga kamalasan na bumuhos sabay-sabay, pero sunod-sunod na rin po ang kamalasan nito. There's fruit of labor for you. There's blessing for you. Sa totoo lang po, napakaayos po ng magiging buhay mo with or without this person. You will be okay, kapatid. Magiging mas maayos ka pa po sa susunod na panahon kasi ikaw po, dinamdam mo po ng totoo yung nangyari sa inyo. And somehow, I can sense na mahal ka po. Mahal mo na po ngayon ang sarili mo kahit papano, kaya tayo po ay nasa right path na. Okay? So maraming salamat po sa inyo. That's your third and final reading of the day. I'm not sure po kung kakayanin ko po yung sa bagong kakilala pero sige po, gagawin ko po. Papahinga lang po ako. If not, if hindi ko po kayanin ngayon, bukas ko po ibibigay sa inyo. Okay? So maraming salamat po, and may God bless you all. Sana po ay huwag kayong magsawa na magantay sa aking mga videos, and for those of you po who would like to know if this
energy is for you, you can message me for a private reading sa Lady Lee Elena. Nandyan po yan sa dulo ng ating video. Yan po ay ang aking official and only legit FB account. So, mag-message na po kayo dyan. And for those of you na nag-resonate, please give me a like and comment down below po para po mabasa ko naman po kung ano po ang inyong mga pakiramdam. Okay? God bless you all. Huwag po kayong malulungkot. To all my Lady Elena solid friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Yung lagi ko pong paalala sa inyo that life is so short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong tatampo, pero I will try po, if not tomorrow. But I promise to give it to you for free. At libre po itong ating general reading, kaya i-enjoy nyo po to as much as possible. Okay? I love you all. God bless you. Bye! Papa Jesus. Ano sa'yo? Ito pa no. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigayan ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Jesus yan. Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami, okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain mo kunin. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Taga po, may bibigay na po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus.
Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Magandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Sige siya po kayo sa Pampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Ingat po kayo lahat. Apo, apo, apo. Pangalaman po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Kain ka ba nandyan? Hindi po. Dito po, nasa timbahan po. Ah! Sa music ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, labay po. God bless po. Ingat. Pabigay po ni Papa Jesus. Thank you po, bye po. Meron pa eh. Bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Yun. Yun. Tay, para sa'yo po, bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus, eh. Tay, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa'yo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa'yo ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Kaya pagkain ato ko ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan. O, nagkait. Kaya sa isya, nasa iba. Kalagala. Ay talaga. Salamat po. Kalagala ko. E paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Kaya tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Oh, ang daming aso ni kuya. Sais. May nagbibigay sa inyo pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Hayaan mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Dito ako nagtutulog. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Matandaan mo na ako. Ito. Hapon po. Pabigay Si po. tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Tay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. ate. Ito po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige. Ingat po. God bless.
Tay. Kasi yung tinatawag niya eh. Bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, Tay. sipag nyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda nyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi nyo sino po. binubusinahan niya eh. Ah, sige Thank po, you na bye-bye po. Thank you po, salamat po, bye-bye. Brother! Basta, mabigay ni Papa Jesus sa'yo. Ang kaya mo yan, ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Ah, okay. Sige, bye-bye. Hello po. Tama. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay! Magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate! Ano lang, baka maano siya. Ito po, oh, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, oh, pera po. God bless po. Okay, taga saan ka po? Sige, ingat ka po, ah. Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Tay, Hirap na hirap. bibigay po ako ng gusto. Hirap Dito siya. po tayo, dito sa kabila. Ano mo siya, Lies, pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano yung pangdagdag po. Dagdag po, bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po, Kawawa ma'am. naman. Diyos ko, hindi na siya makaano po. Ano? Kapag may tatalingin lahat. Ano kami yun ang nilito lang? Siyempre, ang bigat niya. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Thank you po, ma'am. Ay, yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin.
agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko, noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon